So, kailangan pang umakyat ang tubo dyan. Umakyat ang tubig dyan. Tagaharang ng basura. Ngayon siya na mismo yung basura. Tinubuan na ng mga damo. So, nandito tayo sa Manila Bay, guys. Update lang natin ang kalagayan ng Manila Bay ngayong araw ng linggo, January 18. So, maganda yung para malaman ng mga taong bayan ang Manila Bay kung ano ng sitwasyon dito ngayon. Hindi lahat ng tao ay nakapunta dito sa Manila Bay. So, nandito tayo sa Quirino Avenue, Cornera Rojas, Manila Bay. Yan po nakikita nyo ay Manila Yacht Club. Dito lang yan sa gilid ng Manila Yacht Club. Meron lang kasi akong nakikita dito na isang tubo na bumaluktot na papunta ng karagatan. So ito yung ating i-update ngayong araw na ito, January 18, 2026. At siyempre yung tambak ng trash boom na hanggang ngayon ay nandyan pa rin. So sana sa ating pamunuan makuha na. At pangit na kasi tingnan, tinubuhan na ng mga damo at sigurado may mga insekto na at ahas dyan sa ilalim. So medyo kalmado naman ang tubig, although may mga maalon na kunti, pero yan naman ay normal sa isang karagatan na may mga alon. Ayan, so ito yung tubo, ito yung outfall dito sa may Quirino Avenue. So 30-inch na HDPE pipe, mapunta yan doon sa karagatan. At yun yung nilalabasan ng tubig mula dito sa Quirino Avenue. So kung ating tingnan, itong tubo ay nakabaon doon na banda yan sa may sa likod niyan ng trash boom na yan na natambak na. Siguro mga 3 to 4 meters ilalim. So ngayon dito ay bumaluktot. So kung tingnan natin, medyo mataas na, thinking na ito ay gravity force. So ang tubig kailangan pang magtrabaho, mag-travel mga nasa 30 degree. Diba? Kung tingnan natin, mahirapan na ang tubig na umakyat sa ganyang taas niya. So tuwing umuulan kasi isa sa problema dito ang baha. So ang ating pamunuan o ang mayor ng Maynila nagreklamo na binabaha ang Kamaynilaan. At ang suspitsa, ito yung mga outfall. Kasi dati guys, itong mga outfall ay hindi pa naman ganito ang design. Kumbaga free lang siya, as in parang kanal lang siya na libre ang tubig na makalabas. Ngayon ay ginawa nilang nilagyan nila ng piping. So ang tubig pigil, pigil ang paglabas. So nakakalabas man, pero mga ngailangan pa ng oras bago ito lubusan na maubos. So ngayon, maliban sa pigil na siya, sa sitwasyon ngayon ng tubo na yan ay hindi na talaga makakalabas dahil nga sa pagbaluktot niya. So kailangan pang umakyat ang tubo diyan, umakyat ang tubig diyan. So kung nagtataka sila na bakit binabaha pa rin, siguro para sa akin ito yung dahilan, isang dahilan na kung bakit nahirapan makalabas ang tubig dahil sa baluktot na yan. So isa yung rason, isang rason. Ang isa pang rason siguro dahil may mga basura na ang mga kanal sa Kamaynilaan. Ayan. So ikot naman tayo dito sa kabila. Hindi lang yung tubo ang ating ipakita, kundi yung dalampasigan din. So dito araw-araw nililinis naman yan. Araw-araw ay na-maintain naman ang kalinisan dito. Although may nakikita tayo mga basura, yan naman kasi, sabi ko nga, unlimited yung basura dito eh. Ang basura ay galing na sa karagatan, hindi po yan tinatapon dito.
No, talagang mahigpit ng batas dito na bawal na magtapon. Ang basura ay galing yan sa karagatan na pinapadpad dito dahil sa hangin at alon. So, tuwing low tide, ang basura ay masasampa na naman siya. So, additional na naman yun. Diba? So, di ba ang tubo, ang laki na ng binaluktot niya. So, kung tingnan nyo guys, ang baon niya, mga nasa 3 to 4 meters pa yan sa ilalim. So, akyatin pa yan ng tubig bago siya makalabas. So, thinking guys, ang tubig ay gravity force lang yan. Gravity force, ibig sabihin, yung natural flow niya lang. No? Hindi yan tulad sa Dolomite na may motorized outfall sila. Dito wala, gravity force lang yan. So, mahirapan na talaga ang tubig na makaakyat yan. Yan naman. So, ang taas na yun, thinking. Ito na, nasa hanggang tuhod ko na yata ito. Ang tingnan natin yung pinakailalim niya. So hanggang tuhod ko na. So, di ba? Ang laki ng kanyang binaluktot. So ito naman, kung sakaling i-repair nila, tanggalin lang na backhoe lang katapatin to. Tanggalin lang nila yung buhangin na yan dyan. At babalik na yan, dadapa na yan. Siguro ito kasi ay sa araw-araw, no, oras-oras na hampas ng alon, so kaya siya na bumaluktot. So, ang alon, akala mo mahina lang yan, pero kung oras-oras ganyan, hampasin ka ng hampasin yan, no, wala talagang matibay na dyan, na bakal or simento, lalong-lalo na sa isang HDPE pipe na yan naman kasi ay malambot, hindi tulad yan sa carbon steel na matigas. So, di ba? So, dito naman yung tambak na truss boom. Ito na yung kalagayan niya, Dati siya ay tagaharang ng basura. Ngayon siya na mismo yung basura. Tinubuan na ng mga damo. So I'm sure, sigurado sa ilalim niya may mga ahas na. O diba? At saka siyempre pangit tingnan. Kung sabihin na pinapaganda nila yung Manila Bay, ito na yung isa sa nagmumukhang basura ang Manila Bay. Ito yung dahilan. Yan, kaya sana kinukuha nila to diba? Pangit na tingnan. So ito yan guys, ang truss boom pala. Ito yung dating lumulutang dyan, hinarang nila sa karagatan. Ang concept nila, maiwasan ang pagpunta ng basura dito sa Dalampasigan. Pero anong point nun? So na-realize ko na anong point nun, bakit harangan mo ang basura papunta sa Dalampasigan? Makakabawas ba yon sa basura na lumulutang? O di ba? Na lumulutang sa ating karagatan. Inarangan mo lang siya. So, para sa akin, hindi yon ang solusyon na para maibsan ng basura. Diba? So, walang use. So, para sa akin, useless lang yung paglagay ng mga truss boom dati dyan. No? Para anong purpose? Para hindi lang pumunta sa Dalampasigan. Pero still, may mga basura pa rin sa karagatan. Diba? Itong basura, wala naman tayong sinisisi kundi yung mga taong nagtapon yan, no? At saka speaking of tapon, hindi naman lahat ng tao nagtapon dito sa basura sa Manila Bay or sa mga estero dyan. So, salamat sa hindi nagtapon, sa mga nagtapon, sana maawa naman kayo. Kasi ang ating karagatan puno na ng basura. At siyempre, yung
baluktot na tubo, no, sana maayos na rin yan kasi medyo no, hindi na rin makalabas. Pero kung wala namang ulan, wala namang problema yan guys, ano. May mga ibang outfall naman na tutulong dyan, ano, para makalabas yung tubig. Ang Manila Bay ay may malaking kanal po yan papunta sa Libertad, no? Sa Libertad may flood control tayo doon. So pupunta yan sila doon. Pero kung umulan, ay talagang hindi siya makakatulong. No? Kailangan muna bumaha sa Maynila bago lumabas yung tubig dyan. Diba? Siguro kailangan muna hanggang tuhod yung tubig bago lumabas dyan. Sa tingnan mo yung baluktot na yan guys. Oh. Kailangan mo ng taga-tuhod ang baha bago siya lumabas dyan. O diba? Yan guys, salamat po. Yan ang update dito sa Manila Bay. So tayo naman hindi ba share kundi concerned citizen lang na sana mapansin ito ng ating pamunuan. Ito naman ay hindi sa local, I think that is national, no, sa DNR. Yan. Salamat guys.